Claire's POV. Pagdilat ng mga mata ko'y bumungad ang magandang sikat ng araw na nagmumula sa bintana ng kwarto. May kakaibang saya sa puso ko na parang kay gaan-gaan sa pakiramdam. Yung tipong nakalutang ako sa ulap, sa isip ko'y wala akong nakikita kung hindi ang mga mata ni Mr. Faltado habang sinasabi nito na mahal niya ako. Hay, kung panaginip lang ang lahat ay huwag niyo na po muna akong gisingin. Please? Bulong ko sa sarili kasabay ng pagyakap sa una ng kay higpit. Kasunod noon ay ang paglanghap ko doon na parang ang bango-bango nito na animoy-amoy ng bulaklak. Parang ang buong paligid ay nagniningning eh. Parang puno ng butterflies ng iba't ibang kulay ang paligid at, Claire, malilate ka na! Gumising ka na dyan! Malakas na katok at hiyaw ni Mama ang nagpatigil sa pagtakbo na napakagandang imahinasyon ko. Panira din ang moment itong si Mama eh. Bulong ko bago bumangon mula sa pagkakahiga. Sandali lang! Ito ang unang araw na magkakaharap kami ng boss pagkatapos ng pagkakaaminan namin ng nararamdaman kahapon. Muling rumihistro ang gwapong mukha nito sa alaala ko at nararamdaman ko ang magkahalong kaba at excitement. Teka, kailangan ko atang mag-ayos ng bongga ngayong araw. Nakakahiya dahil baka naman salubungin niya ako ng red roses o kaya naman ni chocolates. Naku, ano ba itong naiisip ko? Masyado naman ako nag-i-imagine na naman. Eto na nga eh. Nalaman ko na nga nararamdaman niya para sa akin. Gusto niya ako. Siguro naman ay magiging magaan ang lahat simula ngayon. At napangiti ako sa sarili na sobrang tamis. At oo, kung todo ayos ako at bihis ngayong araw, suot ang light pink na pencil cut shirt na above the knee ay binagayan ko yun ng cream colored na chiffon short sleeves, button down shirt na tinak-in ko pa. Litaw na litaw ang sexy kong figura. Dagdag pang nude stiletto na katamtaman ng taas. Kung sa ordinaryong araw ay halos wala akong kolorete sa muka, ngayon ito do effort si ate mo girl. Light makeup lang naman ang ginawa ko. Yung fresh lang. I'm ready. Anong meron? Takang tanong ni Charis bungad dito sa akin mula sa pantry. Ha? Wala naman. Napahinto ako tiningnan din ang sarili. Blooming ha? May date ka siguro mamaya no? Sabay tawa nito. Aktong tumawa na lang din ako. Masyado bang obvious na nag-ayos ako ngayong araw? Na-excite naman akong biglang makita si Lester. Wow, first name basis na kami. Well, dapat lang naman. Sa sobrang excitement ay maaga ko tinapos ang pagkakape. At agad na nagtungo na sa opisina. Naupo na ako para antayin ng aking. Good morning. Isang napakagandang ngiti ang bumungad sa akin mula sa napakagwapong mukha na parang Adonis na nasa harap ko ngayon. Good morning. Nabigla at pautal-utal kong sagot. Kailan ba ako masasanay sa malakas na dating nito? Hindi ko na natuloy ang gagawin sanang pag-open ng laptop. Nablangko ata akong bigla. Yung kaninang excitement ko, parang puro kaba na lang ngayon. Nakatitig ang mga masasayang mata nito sa akin, habang ako naman ay parang nabato-balani sa kinauupuan. Nagunahan bigla ang mga tila mga paru-paro sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag ang saya o kilig o kaba na nararamdaman ko habang nakikipagtitigan dito. How's your morning? Ang tanong nito na nagpabasag sa katahimikan. Pero hindi yun tulad ng dati. Malambing ang tono nito. Mabuti naman. Ikaw? It's wonderful. Sagot nito sabay ang matipid ng ngiti. Naiwan ako nakanganga na naman na pumasok na ito sa kanyang opisina. Yung totoo, Claire. First time? Bakit ka bang kaba? Hindi ko nga din alam. Hindi ba dapat ay komportable na ako sa kanya pagkatapos na nangyari kahapon? At nagbalik sa alaala ko ang walang kapantay na saya ko kahapon habang yakap at hinahalikan nito. Kilig na kilig pa rin ako. Paano ba ako magtatrabaho nito? Ang saya-saya na pakaramdam ko yung parang sasabog ang dibdib ko. Pero hindi man lang ba niya napansin ang ayos ko ngayon? Ay, ang demanding ko naman. Pero nakakapanibago ang ganda ng ngiti at bati nito sa akin ngayon. Pero yun lang talaga? Wala man lang good morning kiss? Ay, puro ako pero. Tama na nga. Ang mahalaga ay alam na namin parehas ang saloobin ng isa't isa. Ano bang gagawin ko ngayong araw? Agenda for the day. Pasayahin si Sir? Charot! Madami nga pala akong aayusin ngayong araw sa schedule nito kaya tama ng arte at umpisahan ng trabaho. Mag-aalas 5 na pala. Wala pa rin ganap. Nakapangalumbaba na lang ako sa mesa. Hindi ata ganito yung ine-expect ko ng unang araw namin. Nalungkot naman akong bigla. Tatayo na sana ako ng, Claire, I will drop you home.
Napanganga na lang ako pero para akong napako pa rin sa kinuupuan dahil tuloy-tuloy ito sa paglalakad at ako naman ay sumunod. Ano ba to? Bakit ba parang nadidismaya ako? Pagsakay ko pa lang sa kotse ay agad akong nagkabit ng seatbelt at tahimik na naupo. Diretso ako nakatingin sa labas. Are you okay? Kaya bigla ako napalingon at diretso tong tumingin sa akin. Is there something wrong? Nagulit ako na maramdaman ng palad nito sa kaliwang pisngi ko. Sa totoo lang ay nalulungkot ako. Hindi ko alam kung bakit. Masyado ata ako nag-expect. Ha? Wala naman po. Agad kong sagot pero nagbawi na lang ako agad ang tingin. Hey, come here. Malambing na utos nito habang mabilis akong kinabig palapit sa kanyang dibdib. Naramdaman ko muli ang init ng yakap nito at hindi ko maiwasan ang hindi mapapikit. Didn't I tell you to be open with me? If something's bothering you, please tell me. Halos pabulong ang pagkakasabi nito kaya naman para akong dinuduyan sa mga sandaling yon. Dumilit ako tumingala sa mukha nito at umiling. Wala naman po talaga. Kumunot ang mukha nito. When will you learn to stop talking to me like that? Po, stop it, Claire. Ha? Ano po bang? Don't use po ever again. Please, I already told you how I feel for you. What can I do to make you feel comfortable with me? Ano nga ba? Hindi ko din alam eh. Okay, I have an idea. At gumuhit ang nakakalokong ngiti sa labi nito. Naramdaman ko na lang ang lambot ng labi nito na sumakop sa mga labi ko. Napakatamis talaga niya kung humalik. Yun talagang makakalimutan mo na nasa planet Earth ka pala. Halos maputo lang hininga ko nang bitawan itong mga labi ko. Isang marahan na halik sa noon pa ang ginawa bago inilay ang mukha sa akin. Whenever I feel that you are uncomfortable around me, I will kiss you. Deal? Anong klaseng deal yun? Pero sige na nga, aarte pa ba ako? Napatawa na lang ako ng mahina at nakita ko nang umiti din ito bago nag-umpisang mag-drive. Pumarad ang itim na kotse sa harap mismo ng bahay namin. Tanaw ko yun mula sa bintana ng bahay. Kanina pa naman ako nakabihis pero hindi ko pala na isusuot ang sandals ko. Ma, aalis na po ako. Paalam ko sa mama ko na kasalukuyang naghihiwa ng gulay na gagamitin nito sa ilulutong ulam. 5:30 pa lang ng hapon at nakatakda ang dinner meeting ng boss sa La Palma Hotel sa Makati ng 7 p.m. ng gabi. Isang kilalang investor kasi ang aming tatagpuin sa gabing iyon kasamang fiancé nito kaya naman sa isang romantikong lugar na pili ng boss ganapin ang meeting. Isang malaking tao ito kaya naman gusto makuha ni Lester agad ang loob nito. Agad nang tumayo si mama at tumanaw din sa bintana. Lumabas ang napakagwapo kong boss mula sa kotse at tumalakip-kip habang nag-aantay sa paglabas ko. Sigurado ka bang meeting ang lakad niyo o baka naman date? May halong panunuksong sabi nito bago bumalik sa lamesa para magpatuloy sa ginagawa. Pabiro akong umirap dito kaya natawa na malakas si mama. Sa totoo lang ay wala pa akong nababanggit dito. Pero malakas talagang mother's instinct kaya hindi na lang ako sumagot at baka lalo pa ito makatunog sa namamagitan na sa amin ng boss. Pero totoong meeting lang naman ang pupuntahan namin. Paglabas ko pala ng pinto ay agad na bumalik sa akin ang tingin nito at nakita kong agad ang ningning sa mga mata nito. You look stunning. May hinang bulong ni Lester sa akin ang tuluyan na ako makalapit dito. Paano ba naman kasi hindi halatang pinaghandaan kung mabuti ang gabing ito? Suot ang isang halter neck cocktail dress. Hanggang tuhod na kulay old rose ay binagayan ko pa ng mataas na kulay beige na sandals. Litaw ang magandang hugis at makinis kong balikat at braso. Inulugay ko lang ang mahabang buhok na bahagya kong kinulot sa dulo. Hindi naman papatalo si Lester sa suot nitong white long sleeves, khaki trouser at suede loafers. Simple lang talagang pumorma ang boss pero daig pa nito ang model sa gandang magdala ng damit. Tuwing makikita ko talaga ito ay namamalikmata pa rin ako. Naka-brush up ang buhok nito at may mangilan-ngilan tumutubong buhok sa bigote na nagbigay dito ng rugged look. Gumuhit ang pilyo pero magandang ngiti sa labi nito. Senyalis na napatagal na naman ang pagkakatitig ko sa mukha nito. Let's go. Sunod na sinabi nito kaya naman tumango na lamang ako at gumanti ng ngiti. Iginiya ako nito papasok sa loob ng magarang restaurant. Maingat nitong kinuha isang kamay ko at isinabit sa kanyang braso. Hindi ko napigilan na naman ang kilig sa mga simpleng gestures nito sa akin. Tumambad sa amin ang napakagandang disenyo ng restaurant. Dinig ang magandang musika sa isang pianist ay para ako nasa ibang bansa. Makaluma ang dating ng lugar pero yung parang nakikita sa mga classic American movies. Nagtungo kami sa isang upuan na nasa tapat mismo ng indoor fountain. Hindi nga agad ako nakagalaw dahil sa pagkamangha. Ang ganda dito. Nakapunta ka na ba dito dati?
Tanong ko dito na sinundan ng tingin ko na nakatuon sa fountain na nasa aming harapan. Yes, isa to sa mga paborito ko restaurant. Sa ganda naman ito kung mayaman ako ay baka araw-araw akong pumunta dito. Naupo na kami at agad na lumapit ang isang waiter. Nagulat ako nang umorder ito dahil wala pa naman ang ka-meeting namin. Since we got here early, maybe we should enjoy ourselves first. Napatingin ako sa relo ng aking cellphone. Napaaga pala kami ng dating dahil 30 minutes pa bago ang tinakdang oras ng meeting ng boss. Bakit pa hindi ko napansin yung kanina? Sinadya siguro niya para makasama ako? Pwede namang sabihin para alam ko. Pero in fairness, kinikilig naman ako. Dumating ang appetizer na in-order nito at apple juice. Don't worry, we will not drink wine tonight. Sabi nito tinabot ang baso ng juice sa akin. Nakakaisang subo pa lang ako ng appetizer nang nag-iba ang tugtog. Isang violin ang biglang tumugtog at isa-isang nagtayuan ang mga tao. Napatingin ako sa mga magkapareha na nag-umpisang sumayaw sa saliw ng romantic music. Do you want to dance? Nagulat ako dahil hindi ko napansin na tumayo na pala ito mula sa kinuupuan. Ay, hindi ako marunong sumayaw. Tanggi ko pero nilahad pa rin ito ang kamay sa harap ko. Please, pakiusap nito. Sino ba naman ang makakatanggi sa lalaking ito? Kahit alam kong saliwa ang mga paa ko ay tumayo na lang ako at indinantay ang kamay sa nakaabang na palad nito. Nang huli akong sumayaw ay nung high school pa ata na pandango sa ilaw. Hinapit ito na magkabilang kamay ang bewang ko, papalapit sa katawan niya at ang mga kamay ko ay kusang tumaas para yumakap sa leeg niya. Sa saliw na magandang tugtugin ng violin ay parang kusang gumagalaw ang aming mga katawan. Nakikiayon sa mabagal ng musika at ang mga mata namin ay nakapako lang sa isa't isa. Sa mga mata ni Lester ay bakas ang pagsuyo nito para sa akin. Hindi ko pa rin mapaniwalaan na nahulog ang loob nito sa akin hanggang ngayon. Minsan ay pilit ko pa rin ginigising ang sarili dahil akala ko ay nasa loob lang ako ng isang magandang panaginip. Bumaba ang mga tingin ko sa basang labi nito. Hindi ko na malayo na nakagat ko pala ang pang-ibabang labi ko. You want to kiss me? Basag nito sa katahimikan. Ha? Hindi ah. Mabilis sa tanggi ko kaya naman ngumiti itong muli. Are you sure about that? Panunukso pa nito sa akin. Samyo ko ang mabango at mainit na hininga nito na tumatama sa ilong ko. Oo naman. Pautal-utal kong sagot. Nanunukso na naman itong damuhong ito. Humanda ka talaga sa akin mamaya. Joke lang. Pabebe pa rin ang peg ko. Pa-virgin kumbaga. Hindi namin namalay na wala na palang tugtog at isa-isa na nag-upuan ng mga tao. Mr. Faltado? Isang boses na lalaki ang nadinig namin na nakalapit na pala, kaya naman sa gulat ay nabitawan ako nito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa ginawang biglaang pagbitaw sa akin ni Lester. Hindi naman niya ako tinulak o anuman, pero parang ang lakas ng pagkakabitaw niya sa akin. O baka naman pakiramdam ko lang yun? Sabay kaming napatingin sa lalaki ngayon ay nakatayo na pala sa harapan namin. Ang isang kamay nito ay nakahapit sa bewang ng katabing babae. Halata ang edad nito sa mukha, na nasa mahigit 40 na siguro. Kayumanggi ang balat at halos kasing tangkad ko lang. In short ay maliit din ito. Mr. Faltado, I didn't know that you were already here. Sabi nito na direkta lamang na nakatingin sa mukha ng boss. Mr. Baltasar, nice to see you again. Hindi nakaligtas sa akin ang mahinang pagtikim nito bago magsalita. Mukhang nagulat din kasi si Lester sa biglang paglapit ng ka-meeting. Agad na inilahad ng boss ang kamay para makipagkamay sa kausap na agad naman itong inabot. It's been a long time, am I right? At mahinang tumawa si Mr. Baltasar na sinagot lang ni Lester ng tango. By the way, please meet my fiancée. She is Carla Dominguez. At sabay kaming bumalik sa babaeng katabi nito. Matangkad ang babae at maganda ang tindig. Parang yung mga nakikita kong candidate sa binibining Pilipinas. Pang beauty queen ang dating pero Pilipinang-Pilipina. Naka-ponytail ang straight at itim na itim nitong buhok. Nakasuot ito ng kulay abong pencil cut dress na binagay ng puting sandals na katamtaman ng taas ng takong. Litaw na litaw ang sexy nitong figura sa suot. Hindi ko alam ang sumagi sa isip ko pero agad na binaling ko tingin sa boss. Tulad ko'y nakatingin lang ito sa babae at nakangiti. Pilit kong binabasa ang mukha nito pero wala. Nakangiti nga ito pero blankong mga mata tulad ng dati. Nice meeting you, Miss Dominguez. Bati ni Lester sa babae na ngayon ay ngumiti din kaya lumitaw ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Eh di siya ng perfect, bulong ko sa sarili. Nagsiselos na naman ba ako? O baka naman insecure? Natabunan kasi ang kagandahan ko.
Kumbaga ay pang national beauty pageant ang ganda niya samantalang ako naman ay pambarangay lang ang dating. Naku, alalahanin mo Claire. Importanteng investor ang kaharap niyo kaya umayos ka. Suway ko sa sarili. Umiiral na naman kasi ang pagka-overthinker ko. Well, let's have a seat. Sunod na sabi ng boss kaya naman susunod na sana kami nang magsalitang muli si Mr. Baltasar. Are you not going to introduce us to your... Biniti nitong tanong at tumingin sa akin. Oo nga naman, nakalimutan na naman akong ipakilala ni Lester. Well, she is my secretary, Claire. Walang kagatul-gatul na sagot nito. Para namang sumikip ng bigla ang dibdib ko sa mga narinig mula rito. Sekretary lang talaga ha? Baka sa mukha ni Mr. Baltasar ang pagtataka dahil alam naming lahat na naabutan nila kami na halos magkayakap habang sumasayaw kanina. Hindi na ito sumagot pa at ngumiti na lang sa akin. Ako naman ay ngiming napangiti na lang pero alam kong halata ang pagkadismaya sa mukha ko. Bago ako tumalikod para igiya ang mga kamiting sa upuan ay sinulyapan ko ang mukha ni Lester na agad na umiwas ng tingin. Ah, ganun. So ganyanan na lang pala. Muling bulong ko sa sarili. Nagngingit-ngit ang damdamin ko pero ano bang inaasahan ko? Kanina lang ay para kaming lalanggamin sa sobrang sweet at ngayon naman ay kung umiwas ito sa akin ay parang nandidiri. Pilit kong pinapakalmang sarili dahil para akong sasabog. Sa galit, pagkadismaya o dahil nasaktan ako sa trato nito sa akin? Hindi ko na alam kung alin doon. Tuloy lang sa pag-uusap ang dalawa habang ako naman ay pilit na nagsusulat sa aking notepad. Wala din naman ako naiintindihan sa mga pinagsasabi nila. Parang lumalabas na ang mga salita sa magkabilang tenga ko. Heto na naman ako litong-lito at parang maiiyak na hindi ko maintindihan. Pero kailangan kong pigilan ang sarili. Kung ano man itong drama ko ay mamaya ko na lang iintindihin. Ang mahalaga ay mairaos namin ng maayos ang meeting na ito. Kaya pilit ko na lang iniba ang nasa isip. Halatang yaman sa mga kaharap ko. Mula kay Lester at kay Mr. Baltasar hanggang sa babaeng kasama nito. Para sila nagkikinangan, hindi lang sa mga suot ko hindi sa kakaibang aura nila. Iba talagang mga dating ng mga alta syudad. Pakaramdam ko tuloy ay hindi ako bilong dito. Ay, ano naman ba ang tumatakbo sa utak ko? Sinulyapan ko muli ang boss na seryoso lang sa pakipag-usap sa kaharap. Para silang walang kasama Hanggang sa mapada akong tingin ko sa babae na katabi ng kamiting namin. Ano nga ulit ang pangalan niya? Carla Dominguez? Pamilyar ang pangalan pero hindi ko maiisip kung saan ko yung narinig. Tahimik lang din ito nakamasid pero nakangiti ang mga labi. Ano to? Hindi ba nangangawit ito sa pagngiti? Para nakaguhit lang kasi ng permanente ang ngiti nito sa mukha niya. Ano kayang iningiti-ngiti niya? Sinundan kong tingin nito at hindi ako maaaring magkamali. Nakatuon ng atensyon nito kay Lester. Ay, sandali. Pasimple kong binalikan tingin sa boss pero nakafocus lang ito sa kausap. Hindi ba nito napapansin na kanina pa siya tinititigan ng babae na yun? Muli akong tumingin sa babae at ngayon ay ipinatong naman ito ang siko sa lamesa para mga lumbaba. Napangiwi ako sa nakita ko. Nagpapakit ba ito kay Lester habang katabi nito ang mismong fiancé nito? Hay naku babae, tigil-tigilan mo yan. Marami na akong kaagaw kay Lester kaya huwag ka nang dumagdag pa. Sigaw ko sa utak. Hindi ko man lang pwedeng isatinig yun dahil sekretary lang nga pala ako. At muli kong naalala ang ginawang pagbitaw sa akin ni Lester kanina. May kung ano na namang kirot sa puso ko. Lalong tumindi yun ang maisip ko din ang ginawang pagpapakilala sa akin ito bilang sekretary lang niya. Pero ano nga ba ako? Hindi ba at sekretary lang naman talaga? Pero akala ko ba nagmamahalan kaming dalawa? Natapos ang meeting na hindi man lang ako nagsasalita. Sa totoo lang ay wala naman akong papel doon kung hindi ang sumama. Minsan naiisip ko nga kung kailangan ba talagang nakabuntot ako sa boss kahit saan. Maayos na nagpaalam ang dalawa pero hindi nakaligtas sa akin ang paghabol ng tingin ng Carla Dominguez noon kay Lester. Si Lester naman ay deadma lang naman. Lagi na lang deadma ito. Kahit na nga mismo ako ay dinededma nito madalas. Naiwan kaming dalawa sa mesa at nagkunwari na lamang akong busy sa pag-aayos ng bag ko. Nilagay ko lang ang notepad at ballpen na gamit kanina. Have you written the important points from the meeting? Hindi ko alam kung saan ito nakatingin dahil hindi ako nag-abalang bigyan ito ng pansin. Ah, oo. Maikling sagot ko. Narinig ko ang buntong hininga nito kaya naman napatingin ako dito. Magkaharap kami kaya naman agad na nahulin to mga mata ko pagkabaling ko pa lamang sa mukha nito. Do you want us to go now? Sunod na tanong nito. Mukhang hindi naman ito napansin na may something. So, go with the flow na lang? Kunwari walang nangyari.
Pero wala naman talagang nangyari. Masyado lang siguro akong nag-iisip. Ayokong isipin ito na kagaya ko ng ibang babae na koting kibot ay nagtatampo. Hindi ako ganun at ipapakita ko ito. In 3, 2, 1. Okay, halika na. At ngumiti ako na napakatamis bago na unang tumayo. Sumunod naman ito sa akin at agad na kinuha isa kong kamay para ihawak na muli sa braso niya. Natigilan naman ako sa paglakad at sumulyap dito. Hindi pa nga ako sanay dahil nagugulat pa rin ako sa mga kilos nito. Giniginaw ka ba? Your hands are cold. Tanong nito na halos pabulong at saka hinaplos ang kamay ko na nasa braso pa rin niya. Medyo, masyado atang malamig yung aircon nila. Patuloy pa rin ito sa paghaplos sa kamay ko na parang nagdadala ng kakaibang sensasyon sa akin. Nakalimutan ko na ang mga nangyari ng gabing iyon. Siguro hindi ko nalang bibigyan masyado ng pansin dahil wala namang ginawang masama si Lester sa akin. Masyado ko lang binibigyan ng maling interpretasyon ang lahat ng bagay. Ang mahalaga ay alam kong mahal niya ako at naipaparamdam naman niya sa akin yun sa mga simpleng bagay at kilos niya. Hindi lang talagang tipo nitong showy at maboka. Besh, naalala mo yung nirereto namin sa'yo? Isang umaga habang nagkakape ay naalala naman akong kulitin ni Charis. Oo, bakit? Walang kainteres kong tanong habang patuloy lang sa paghigop. Maaga pa naman kaya patuloy lang kami sa pagkukwentuhan. May baon pa akong pandesal at keso na pinagsaluhan namin magkaibigan. Pinapatanong kasi niya kung pwede na daw ba kayong lumabas. Ano, gusto mo ba? Masayang tanong nito na baka sa mukha ang pagka-excited. Ha? Hindi, ayoko. Mabilis kong sagot na umiwas ng tingin. Kilala ko kasi ang kaibigan, kapag may gusto ito ay ipipilit talaga nito. Bakit na naman? Wait lang. Bahagya ito natigilan na parang may biglang naalala. Ano na naman yung naiisip mo? May nararamdaman na naman akong kakaiba mula sa kaibigan kaya binilisan kong biglang panguya sa pandesal na kinakain. Parang gusto ko nang tumakas mula doon at kung ano-ano naman atang tumatakbo sa isip nito. Anong nangyari sa inyo ni Mr. Faltado? Halos mabilaukan ako sa sunod na tanong nito kaya agad akong humigop ng kape. Nangyari? Meron bang dapat mangyari? Kunwari ay nagtataka ako. Parang wala ka na atang nakwento sa akin. Masyado ka na kasing busy. Parang lagi kang umiiwas sa akin, Beshi. Aktong nagtatampong mukha nito ngayon. Umiiwas? Bakit ko naman gagawin yun? Pagkakaila ko pero ang totoo ay iniiwasan ko nga ito. Hindi ko alam, kaya nga kita tinatanong eh. Wala namang nangyayari. Sabay kibit balikat ko para convincing. Wala ba? Bakit parang halos gabi-gabi kang hinahatid ni Mr. Faltado? Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Akala ko'y wala nakakakita sa amin. Wala talagang kupas ang kaibigan. Malakas pa rin talaga ang radar. Mismong kaibigan niya hindi palalagpasin sa chismis. Hindi naman ako agad nakasagot sa tanong nito. Hindi ko din kasi alam ang idadahilan. Mahirap magsinungaling o gumawa ng kwento sa kaibigan. Tsak na makakahalata ito dahil basang-basa na nitong ugali ko. Bakit hindi mo masagot? At lalo pa nitong inilapit ang mukha sa akin. Alam ko nang hinuhuli ako nito. Umpisa pa lang ay ito nang gusto nitong itanong. Naku, Beshi, nag-uumpisa ka na namang mga intriga. Wag ako, okay? Sagot ko na lang para ilihis ang usapan. Nagkunwari ako medyo naiinis para sana'y tigilan niya ako. Sa tingin mo ba wala nakakapansin sa opisina? Kakaibang kinikilos yung dalawa. Pati ba naman sa akin maglilihim ka pa? Pabirong sabi nito pero halata naman sa mukha nito na tunay ngang may tampo ito sa akin. May choice pa ba ako kung hindi ang ikwento na lang ang lahat sa kaibigan? Hindi ko may tatago ito habang buhay. Ayoko magkaroon ng lamat ang pagkakaibigan namin ng dahil kay Lester. Isa pa ay si Charis lang ang alam kong malalapitan ko sa opisina. Ayoko magkaroon ng tampuhan dito. Ay! Halos mabasag at ang eardrums ko sa lakas ng tili nito. At ayun na nga at naikwento ko na nga ang mga latest na kaganapan sa amin ni Lester. Pero nangako naman ito na hindi sasabihin kahit kanino. Sana nga. Tawang-tawa ako sa reaksyon ni Charis dahil para itong nanalo sa loto sa narinig. So, kayo na ba? Nawalang bigla ang ngiti sa labi ko sa sunod na tanong nito. Kami na ba? Kami na nga ba? Sandali, parang hindi pa. Nangunot ang noon ang kaibigan sa naging reaksyon ko. Hindi pa rin ako nakasagot dahil bigla ako napaisip. Besh, hindi ko rin sigurado. Yun lang ang nasabi ko. Yung totoo, ilang beses na nakahalik sa'yo at nagsabi ng gusto ka at mahal ka niya, tapos hindi pa pala kayo?
Walang lumabas sa mga labi ko sa puntong iyon. So, ano nga kayo? MU? Litong-lito ang kaibigan. Sandali. Oo nga naman. Ano nga ba kami? Bakit kaya bilang sekretary ang pakilala ni Lester kay Claire sa kanilang investor? Ano nga kayang estado ng relasyon ni Lester at ni Claire? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.